Binatawan ng contempt at pinaaresto na si Pastor Apollo Kibuloy ng Kamara matapos hindi na naman sumipot sa pagdinig ukol sa SMNI franchise. Lusot na rin sa House Committee ang panukalang i-revoke o bawiin ang prangkisa ng network. Nasa frontline ng balitang niya, si Elaine Fulgencio. No show ulit si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa hearing sa Kamara kanina. Mula nitong Disyembre, hindi na sinipot ni Pastor Kibuloy ang House Committee on Legislative Franchises na dumidinig sa umano'y mga paglabag ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI sa kanilang prangkisa. Ang SMNI ang broadcast media arm ng KOJC. Kaya ang Vice Chairman ng komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel nagmosyong i-cite in contempt si Kibuloy. The fact that he has not been appearing in these hearings, in this committee, just shows that he has no respect for this committee. It just shows that he acts like God, he acts with impunity. Nitong Pebrero nang isobpina ng Kamara si Kibuloy dahil sa tila pandidedman nito sa Kongreso. Pero si Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano hinayaan munang magpaliwanag ang General Counsel ni Kibuloy ukol sa hindi nito pagsipot sa hearing. Sagot ni Topacio, hindi si Kibuloy na honorary chairman lang ng network ang dapat sumagot sa mga sinasabing paglabag ng SMNI at ng Suarezag Media Corporation. There are other officials of Suarezag and SMNI who are here. Bukod sa contempt, nagmosyon si Paduano na ipaaresto si Kibuloy sa House Sergeant at Arms. Inaprubahan ito ng House Committee. On a unanimous vote, the Honorable Pastor Kibuloy is cited for contempt. The chair in objection, the motion of the Honorable Paduano to ask the Sergeant of Arms to directing the Sergeant of Arms to bring Pastor Kibuloy to the House premises is hereby approved. Sa gitna nito, umapilang abogado ni Kibuloy na bigyan sila ng palugit bago gawing epektibo ang contempt at arrest order. May I make a final appeal, Mr. Chair, to defer the implementation of the contempt order until after I have advised my client. Just a deferment, not a revocation. Sa huli, binigyan ng kampo ni Kibuloy ng hanggang Biyernes para lumutang ang naturang leader. Balak naman ng isang kongresista na imbitahan din ng malapit kay Kibuloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa SMNI franchise hearing. In a proper time, Mr. Chair, I will also move to invite then former President Duterte kasi siya yung in-involve as pinasahan ng property. Kamakailan lang nang italaga si Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ng grupo ni Kibuloy. Sa parehong pagdinig, lusot sa House Committee ang House Bill No. 9710 o panukalang nagsusulong na i-revoke o bawiin ang prangkisa ng SMNI. This committee, I believe, was able to establish violations of Suarezag to their franchise. Kabilang daw sa mga nilabag ng network sa kanilang prangkisa ang pagpapakalat umano ng peking impormasyon at pagbebenta o paglilipat ng network sa ibang kumpanya. Pero nanindigan ng kampo ng SMNI. We still believe na walang violation sa prangkisa. Yung mga sinasabi nila sa Section 4 daw, yung sa fake news, sabi doon na, sabi ko nga, yung intentional or deliberate false information. Wala namang deliberate false information. Babasahin pa ito sa Committee on Rules tsaka isasalang sa plenaryo para sa ikalawang pagbasa. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.